Kabanata 866. Makapangyarihan. Napaka-ironic. Walang bahid ng pagmamahal ang mga salita ni Zephyr. Direkta niyang hinamon si Ethan Klein. Ikaw. Hindi kailanman inakala ni Ethan Klein na maglalakas loob si Zephyr na kontrahin siya. Hindi man lang siya nagpakita ng awa at gumanti na lang sa harap ng napakaraming tao. Zephyr. Ang lakas ng loob mo. Ito ang The Boundless Academy. Lahat ng meron ka ay bigay ng The Boundless Academy. Ayaw mo bang magbigay ng kahit kaunting kontribusyon sa ngayon? Biglang tumunog ang boses ni Keith Owen. Malinaw na sinusuportahan ng lalaking ito si Ethan Klein. Pasensya na talaga. Kaunti lang ang mga disipulo ng ating Supreme Peak, kaya natural lang na gusto nating lumaki pa. Kung tungkol naman sa ibang mga disipulo ng Main Peak, natural lang na hindi sila pagnanasaan ng ating Supreme Peak. Kaya, hanggat 5 pwesto lang ang gusto ng ating Supreme Peak, ang natitirang 5 pwesto ay ibibigay sa Oriental Peak, Spiritime Peak, Wind Peak, at Heavenly Palace Peak. Isa-isang hinati ni Zephyr ang natitirang 5 pwesto. Ito ay napakalinaw. Kung gayon, hindi magiging formal ang ating Spiritime Peak. Dahan-daang sabi ni Elder Spiritime Peak. Nagpasalamat ang Oriental Peak ko kay Maxim Callahan Elder dito. Hahaha. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong pagkakataon ang Wind Peak ko. Salamat, Supreme Peak. Bigla na lang, sabay na nagtawanan ang mga matatandang nakatalaga sa mga upuan. Sa mga elder na ito, matagal nang ayaw ni Lucia Pearson na mga elder ng Oriental Peak sa Horizon Peak, kaya malinaw na tumutulong siya. Kung tungkol naman sa iba pang mga Peak Master ng Main Peak, pareho rin ang kanilang ideya. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay malinaw na naging isang tiyak na conclusion. Ikaw. Halos mamula ang mukha ng elder na si Ethan Klein, at isang malamig na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Humph. Sa wakas ay nagpakawala si Maxim Callahan ng isang malamig na suntok, at ang kanyang boses ay dahan-daang tumunog na parang kulog. Isang malakas na aura ang nakapalibot kay Zephyr. Gaano man kalakas ang aura ng elder na si Ethan Klein, hindi pa rin ito kayang hawakan ang katawan ni Zephyr. Ubo ka, kung ganoon nga ang kaso, ayos lang. Dahan-daang sabi ni Yuanzi nang nakangiti. Senior Kuya. Hindi napigilan ni na Ethan Klein at Keith Owen ang sabay na pagsigaw, ngunit sa oras na ito, ang mukha ni Yuanzi ay nagpakita ng seryosong ekspresyon ng determinasyon. Malinaw na hindi na kailangang magbago sa oras na ito. Pagkatapos, ang natitirang 20 lugar ay dinala ng pagkakakilanlan ng disipulo ni Jindy. Sa paghahati ng Yuanzi, bagamat nakakuha rin ng mga lugar ang Horizon Peak at Feather Peak, napakakaunti lang nila. Sa pagkakataong ito, masasabing ang Supreme Peak ang may pinakamaraming lugar para makapasok sa Immortal Secret Land. Ang buhangin sa disyerto ay lumilipad sa buong kalangitan. Ang malawak na lugar sa pagitan ng langit at lupa ay tila magkaugnay, nang walang anumang pagkakahati. Ang disyerto ay walang hangganan. Napunit ang buhangin. Walang katapusang sigla na parang sawa ng dragon. Ang mga sinaunang puno ay naging lilam, at ang mga bulaklak ay lumilipad sa buong kalangitan, puno ng sigla. Kamatayan at buhay, dalawang magkaibang poster, perpektong nagsanib, na bumubuo ng isang Nullulante at Mar-Angel na aura. Ito ang bundok na walang hanggan. Sa oras na ito, sa labas ng Immortal Mountain, patuloy na nagmamadaling lumapit sa kanila ang mga figure. Mayroong isang malakas na aura na nakatago sa mga figurang ito, at ang ilan sa kanila ay kasing talas ng mga espada, pumapailan lang sa kalangitan. May isang taong nagpakawala ng matinding ungol, na siyang pumutol sa mga kadena sa isang gilid. Mayroon pang ang mga taong ang mga sinag ay nagniningning ng maliwanag habang ginagamit ang brutal na puwersa upang lipulin ang lahat ng bagay sa kanilang paligid. Kabanata 867. Umihip ang umihip. Nang dumating ang mga disipulo at elder ng The Boundless Academy sa Immortal Mountain, maraming martial artist ang nagtipon doon. Galing sila sa The Boundless Academy. Nang makita ang paglitaw ni Zephyr, marami ng mga alagad ang sumigaw.
Sa pagkakataong ito, si Zephyr na lang ang tanging disipulo na naging bagong hari. Ang kanyang pagganap ay sapat na para tumaya ang lahat sa kanya. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa iba na makilala siya. Keke, Yi Yuanzi, napakabagal mo. Hahaha, ang laki ng kinita ng Boundless Academy mo ngayon. Maraming akademya na malapit sa The Boundless Academy ang nagsimulang bumati sa kanya ng may ngiti. Ito ba ang bundok na walang hanggan? Wala nang pakialam si Zephyr dito. Sa pagkakataong ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa sinaunang bundok sa harap niya, bahagyang nawawala sa iniisip. Ang bundok na walang hanggan ay matayog na abot sa mga ulap. Ito ay natatakpan ng maulap na ulap at hindi makita ang partikular na sitwasyon sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, sa Immortal Mountain, ang mga kakaibang pagbabago-bago ay patuloy na lumalabas. Gamit ang makapangyarihang spirit energy, natural niyang nararamdaman ang kakaibang aura at pagbabago-bago. At sa bundok na walang hanggan na ito, ang malinaw na paghahati ng buhay at buhay ay isa sa mga pinakadakilang kababalaghan. Sa himpapawid sa itaas ng bundok na walang kamatayan. Nakakatakot din ang mga aparisyon, multo at galit na mga ungol na patuloy na lumilitaw, na para bang may mga Diyos na lumulutang dito. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Zephyr na ang lahat ng mahiwagang palatandaan sa hukay ay kumakalat mula sa kailaliman ng Immortal Mountain. Bukod dito, sa kaibuturan ng kuweba, mayroong isang malakas na puwersa na patuloy na kumakalat, na parang isang kakilakilabot na bomba ang sumabog. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Zephyr ang ilang pamilyar na mukha. Naroon si Bai Wulang ng Heaven and Earth Sword Sect, si Bao Jiuyan ng Precious Weapon Sect, at si Shi Zhongtian ng Divine Armor Sect. Halata na nakapasok ang mga taong ito sa lugar na ito dahil kabilang sila sa mga disipulong nakikipaglaban sa investiture stage. Bagamat hindi sila kasing lakas ng mga disipulong nasa antas ng emperador at hari, at marami silang kasama na mga kandidato, maaari pa rin nila silang madala. Sa paligid ng napakalaking Immortal Mountain, may mga tuloy-tuloy na bundok, parang isang natutulog na masamang dragon. Patuloy na kumakalat ang mga ulap at hamog, ngunit hindi sila nang ahas na pumasok ng malalim sa Immortal Mountain. Para bang mayroong isang mahiwagang enerhiya na pilit na pumipigil sa paligid. Kahit ang mga ulap at hamog ay hindi nang ahas na humakbang pa. Buzz. Isang figure ng tao ang muling lumitaw sa walang laman na hangin kasunod ng tunog ng pagbagsak sa hangin. Iyan ay isang disipulo ng Heavenly Feather Sect. Ang Heaven Mending Pavilion, Fire Cloud Sect, mga disipulo ng Great Yan Sect, mga Academy Master, at mga Elder ay lumitaw din at sumugod palapit. Haha, Academy Master Yi Yuan, ang aga mo namang dumating. Ang Master ng Academy ng Great Yan Sect, si Nangong Banlong, ay nababalutan ng damit pang imperyo. Habang naglalakad, masigla ang kanyang mga hakbang, dala ang isang nakakatakot na aura. Siya ay walang kapantay na pambihira habang nagsasalita sa mahinang boses. Hindi ka rin naman nahuhuli. Tumango si Yuanzi ng may ngiti. Dahil sa labanan sa pagitan ni Zephyr at Duan Kongchen, ang ugnayan sa pagitan ng Great Yan Sect at ng The Boundless Academy ay naging medyo maislan. Malabo, mayroon silang gantihan. Gayunpaman, naramdaman na ni Zephyr na ang ugnayan sa pagitan ng limang akademya ay hindi masyadong malapit. Sa totoo lang, isa lamang itong pakikipagtulungan. Kabanata 868. Kaya naman, hindi naman imposibleng magbalikan sila. Kaya naman, para sa relasyong ito, hindi nagulat si Zephyr. Kahit na hindi nangyari ang labanan sa pagitan niya at ni Duan Kongchen, maaaring hindi ito maging kasing maayos ng inaakala. Hehe, Maxim Callahan Elder, ang dami ng ipinadalang mga disipulo ng Academy ninyo sa pagkakataong ito. Mabuti na lang at mayroon kayong isang henyong disipulo. Nakakuha siya ng 10 pwesto ng libre. Kinausap ng Big Elder ng Great Yan Sect si Maxim Callahan ng may pekeng ngiti, ngunit ang tono niya ay malinaw na naglalaman ng mahinang malamig na aura. Sa pagkakataong ito, lahat ng ito ay salamat kay Zephyr ng Supreme Peak. Siyempre,
Malaki rin ang naiambag ni Duan Kongchen ng iyong Great Yan Sect. Hindi nagsalita si Maxim Callahan ng blanko ang ekspresyon, ngunit si Beast Peak Master, ang nakatatanda kay Eric Chavez, na hindi kailanman naging maayos ang relasyon nila ni Jun Zishao, ay ngumiti ng malamig. Puno ng pulbere ang kanyang tono. Sa harap ng pagbibigkas ni Eric Chavez, biglang umitim ang mukha ni Jun Zishao. Sa pagkakataong ito, napakalubha ng pinsala ni Duan Kongchen. Kung hindi siya gumugol ng maraming pagsisikap sa espiritual na medisina at mga tao, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang disipulo na makapasok sa Immortal Secret Land sa pagkakataong ito. Umaasa talaga ako na ligtas na makakalabas ang mga disipulo ng akademya ninyo pagkatapos makapasok sa lihim na lupain ng immortalidad na ito. Sa sandaling ito, hindi na siya kasing maginoo gaya ng dati. Tiningnan niya si Eric Chavez ng may malamig na mukha at sumagot. Boom! Kung kailan nasa isang sitwasyon pa rin ng pagtatalo ang dalawa. Sa kawalan, tatlong figure ang mabilis na sumugod. Isang napakalaking alon ng tunog ang walang humpay na umalangaw-ngaw. Maraming linya ang nagsimulang pumutok at mabuo, na tila kitang-kita sa kalangitan. Ito ang Earth Devil Mansion Master, ang Old Black Demon, at ang walang kapantay na magandang master ng Lanhai Palace. Lahat kayo, ang aga niyong dumating. Habang nakatingin sa grupo ng mga tao, dahan-daang nakangiting sinabi ng Panginoon ng Earth Devil Mansion. Boom boom. Habang nagsasalita siya, isang nakakatakot na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw mula sa Immortal Mountain. Sinamahan ito ng isang malakas na aura. Sandaling nang inag ang lupa at nayanig ang langit, na para bang umuungal ang hari ng mga Diyos. Hindi mabilang na komplikado at sinaunang mga ron ang lumitaw na wariwala. Ang bawat isa sa mga simbolong ito ay may taglay na mar-angle na aura. Iba-iba ang laki ng mga ito at kasing laki ng mga banal na bundok, habang ang mas maliliit ay parang mga karayom. Gayunpaman, ang aura na ipinapakita sa bawat ron ay sapat na upang punatin ang lahat. Kahit sa malayo, mararamdaman pa rin ng isa na ang nakakatakot na aura nito ay sapat na upang punatin ang lahat. Kahit ang mga Academy Master ay hindi mapigil ang magbago ng kanilang mga ekspresyon. Boom! Sa isang kisap mata, umikot ang mga simbolo. Isang malaking bagyo ng enerhiya ang biglang bumangon, at pagkatapos ay isang malaking pinto ang dahan-daang lumitaw sa harap ng lahat. Ang gininto ang pinto ay inukitan ng walang katapusang mga salita. Apat na sinaunang simbolo, na parang inukit ng langit at lupa. Walang katapusang daloy ng hangin ang umiikot sa paligid ng pinto, na lumilikha ng mga tunog ng pagkapunit. Ang tarangkahan ay 100 metro ang taas, parang isang purong gininto ang banal na tarangkahan. Ito ay konektado mula itaas hanggang ibaba, at ang maraming kulay na liwanag ay sapat na upang mabasag ang mga ulap. Isa itong gininto ang tarangkahan. Nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga master at elder ng akademya sa sandaling ito at naging lubhang pangit. Maging ang mga mukha ng Earth Devil Mansion Master at ng iba pa ay hindi maiwasang magbago. Isang seryosong aura ang agad na lumabas. Kabanata 869. Gintong tarangkahan. Isa itong pambihirang gininto ang tarangkahan. Hindi maiwasan ng ilang eksperto sa Academy Master Realm na magmukhang kakilakilabot. Malinaw na ang Golden Gate ay pambihira, at dapat may dahilan kung bakit natatakot dito ang mga eksperto sa antas ng Academy Master. Hindi ko inaasahan. Ito ang magiging Golden Gate. Kahit si Yuanzi ng The Boundless Academy ay hindi mapigil ang mapait na mapait na mapait. Noong huling beses sa Immortal Secret Land, isa lamang itong tansong pinto. May isip na ng isa kung gaano ito kadelikado sa loob. Sa pagkakataong ito, ang gininto ang pinto ay isang nakakatakot na panganib. Sa oras na iyon, maraming disipulo ang mapipigil. Dahil sa pagsusuri ng lahat, hindi sinasadyang nagbago ang mga mukha ng mga disipulong naruroon. Ang tarangkahan sa harap ko ay tinatawag na tarangkahan ng immortalidad, at ang tarangkahan ng immortalidad ay nahahati rin sa 4 na antas, mula mababa hanggang mataas. Ito ay nahahati sa Black Iron Gate, Bronze Gate, Silver Gate,
at Golden Gate. Iba-iba ang bawat antas ng tarangkahan, at habang tumataas ang tarangkahan, mas kakilakilabot ang mga benepisyong makukuha nito. Gayunpaman, ang mga interes ay kadalasang may kasamang mga panganib. Ang huling lihim na kaharian ng immortalidad ay ang Bronze Gate, ngunit doon, ilang mga disipulo sa antas ng emperador at antas ng hari ang namatay doon. Dahil sa kanyang mga salita, naging mas seryoso ang mga mukha ng lahat ng mga disipulo, at ang ilan sa kanila ay nagpakita pa ng mga senyales ng pag-atres. Dahil mapanganib na ang tansong tarangkahan, gaano kaya ito Ketekot? Walang makakaisip niyan, pero siguradong malapit na itong mamatay. Bagamat maraming kayamanan, pambihirang kayamanan, pinakamataas na banal na sandata, at mga sinaunang banal na bagay sa lihim na lupain, lahat ng ito ay dapat na nakabatay sa inyong kaligtasan. Marami sa inyo ay mga henyo ng langit at lupa, na may pambihirang matatanda at kapangyarihang pangunawa, at ang inyong mga tagumpay sa hinaharap ay walang hanggan. Sa makatuwid, kung hindi kayo kumpiyansa na makapasok sa lihim na lupain sa pagkakataong ito, mas mabuting piliin ninyong umatras. Dahan-daang umalangaw-ngaw ang boses ng amo ng Earth Devil Mansion. Umatras kayong lahat. Habang bumabagsak ang mga salita ng Panginoon. Inutusan na ng ilang mga master ng akademya ang kanilang mga disipulo. Academy Master, hindi ako sang-ayon. Hindi madali para sa akin ang magtiis hanggang ngayon. Kapag hinayaan mo akong sumuko ulit, papatayin mo ako. Hindi napigilan ng ilang mainitan ang ulong mga disipulo ang sumigaw. Kung gusto mong mamatay, papatayin kita. Sa sandaling ito, ang Academy Master na si Heiyu ng Heavenly Feather Sect ay malamig na sumisigaw sa isang disipulo. Ang kakilakilabot na pagpatay ay hindi kailanman naitago. Dapat mag-withdraw ka rin. Sigaw ng Master ng Academy ng Heaven Mending Pavilion sa mga disipulo. Ang mga master na ito ng akademya ay pawang matatapang na tao. Malinaw sa kanila na halos imposibleng mabuhay ang mga disipulong ito sa Immortal Secret Land. Ang kanilang layunin ay tiyakin ang pagpapatuloy ng dugo ng akademya. Swoosh! Walang ekspresyon si Maxim Callahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang disipulo. Guro, hindi mo ako maaaring payagang umalis. Diretsyong sigaw ni Alan Lev. Tama. Kapag sumuko tayo, pagsisisihan ko ito habang buhay. Ngayong si Junior Brother Khan ay naging isang disipulo sa antas hari na, may pagkakataon na tayong makapasok. Hindi na natin ito magkakaroon ng pagkakataon sa susunod. Bihira para kay Vermurray na magkaroon ng ganito katatag na opinyon. Kabanata 870. Humph. Hinahanap mo ang kamatayan. Bahagyang kumaibot ang mukhang kahoy ni Maxim Callahan. Isa itong uri ng pagbaluktot na dulot ng pagtatangkang pagtakpan ang nararamdaman sa kanyang puso. Kailangan ko pa ring pumasok. Nakatingin sa mga mata niya, matatag na sabi ni Zephyr. Emph. Malamig na tiningnan ni Maxim Callahan si Zephyr at hindi nagsalita, ngunit may pambihirang bahid ng pagkabalisa sa mga mata nito. Ha, hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda ang swerte natin. Kung sakali, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapasok. Dahil hindi nakasali ang mga disipulo, nagsimulang maghanap ang mga maestro ng akademya na ito ng ilang mga taong papalit sa kanila. Ang ilan sa kanila ay hindi kwalipikado noong una, ngunit ngayon ay napili na sila. Siyempre, mayroon ding ilang akademya na pipili ng mga disipulo ng ibang akademya, ngunit ang dalawang akademya ay nasa isang kooperatibong relasyon. Ang isa ay nagbigay ng kwalifikasyon upang makapasok, habang ang isa naman ay nag-alok sa mga disipulo. Mag-ingat ka. Sa wakas, nagsimula ng ayusin ang bilang ng mga tao. Mayroong humigit kumulang 300 hanggang 400 katao, na pawang mga walang kapantay na eksperto, at karamihan sa kanila ang pag-asa ng The Academies. Kung talagang namatay ang mga disipulong ito rito, malamang na hindi na magiging pareho ang academy sa mahabang panahon. Pumasok ka. Kasabay ng malakas na sigaw ng amo ng Earth Devil Mansion. Naningkit ang mga mata ng lahat ng mga disipulo. Buzz. Kasabay ng tunog ng pagbagsak sa hangin, sa isang iglap,
Ang malaking gininto ang tarangkahan ay naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Sa sandaling ito, ang lahat ng liwanag ay parang mata ng araw ng Diyos, na sumasaklaw sa radius na daan-daang milya. Maging ang buong banal na lungsod ng Cloud City ay malinaw na makikita. Boom! Sa sandaling dumaan ang katawan ni Zephyr sa gininto ang pinto, isang nakasisilaw na liwanag ang dumadaloy sa kanyang harapan. Napakaliwanag nito na walang sino man ang makalingon. Tila lahat ng mga disipulo ay lumitaw sa isang malaking lagusan. Ang lahat ng bagay sa paligid ng tunnel ay bumubuo ng isang umaagos na banal na ilog. Ang tubig ay dumadaloy dito, at ang banal na karelagan sa loob nito ay patuloy na napupuno ng walang hanggang mga alon. Ang ganitong uri ng kakaibang pagbabago-bago ay nag-iwan ng pagkamangha sa lahat. Ang katawan ng bawat isa ay patuloy na hinihimok ng isang mahiwagang enerhiya, na lumilipad pasulong. Hindi maiwasan ng isa sa mga disipulo ang maging mausisa, at pagkatapos ay dumampi ang kanyang palad sa isang malabatis na liwanag. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang matinis na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sumunod na sandali, tila nasunog ang katawan ng disipulo. Mula sa palad, kumalat ito na parang kidlat. Pagkatapos, ang katawan ng disipulo ay naging itim na latak at nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang buong proseso ay nangyari sa isang kisap mata. Sa sumunod na sandali, ang kalahating hakbang patungo sa disipulo ng espiritu ay nawala sa harap ng karamihan, at malinaw na alam ng lahat ang kanyang katapusan. Sandaling panahon, isang matinding takot ang nagsimulang bumalot sa puso ng lahat. Napakadelikado bago sila makapasok sa Immortality Secret Land. Hindi. Gusto kong bumalik, gusto kong bumalik. Kahit na ang lahat ng taong naruroon ay may malalakas na asensya at mga pambihirang martial artist, ang ilan sa kanila ay hindi mapigil ang mapasigaw sa harap ng pagkamatay ng disipulo. Gulong-gulo ang isip niya. Di nagtagal, ilang disipulo na sumisigaw ay nalunod sa umaagos na enerhiya sa paligid nila, at ang kanilang mga katawan ay naging pulbos.